Good morning, mga kabaka. Batangas pa rin tayo, ano? Dito pa rin tayo sa Batangas City. Ayan. Specifically sa Bandang Lipa. Ayan. At welcome po sa ating programa, Kabaka. No? Ang inyong kape at balitang kaligtasan sa umaga, no? At ngayon ay December 8, no? Ginugunita natin yung solemnity ng mahal na ina, no? Yung kadakilaan ng mahal na ina, yung pagiging tapat ng mahal na inang birhen, ano? Yung kanyang pagsagot ng oo, no? Sa Anghel Gabriel na pumayag siya na maging luklukan ng kanyang sinapupunan ng ating mahal na Panginoong Jesus. At you can just imagine, ano, kung di kaya pumayag, dahil bata si Mama Mary, no, nung kausapin, but because of the Holy Spirit and the grace of the Holy Spirit, walang kagatol-gatol, no? Nung sabihin sa kanyang lulukuban siya ng Espiritu ng kataas-taas ang Diyos at magsisilang ng isang batang lalaking tatawaging Jesus, no? At ang kanyang kaharian ay hindi magmamaliw, ika nga, no? At siya ang katubusan, ano, ng lahat ng ating mga pagkukulang at kasalanan dito sa ating mundong ginagalawan. Ayan, ganda, no? Kasi di ba last week yung puro paghahanda, no? Tapos nung nakaraang linggo, yung Lunes, tinawag sila Pedro, no? Sila Santiago, no, at sila Andres, si Juan, no, at bumuo ang ating Panginoon ng kanyang mga apostoles, no. Tapos yan nga, puro pagpapagaling, puro pagpapakain, no, at lahat ng uri ng mga sakit ay pinagaling, no. At yan ang sinasakaya nga sabi ko last week, nako, ihilingin mo na yung kung ano yung sakit mo at ay kagalingan, pero itong week na ito pagpapagaling pa rin, no. Ang sinasabi ng Jesus. Imagine nung Sunday, no, yung kay Juan Bautista, yung pagpapakababa naman, ano? Yung pagiging mababa, hindi mayabang, hindi mataas. Kasi sinasabi ng ating Panginoon na si Juan Bautista ay one of the greatest, no? Na nabuhay, no? Dito sa ating mundong ginagalawan. But then si Juan Bautista, no, makaharap niya yung kanyang pinsan, ba? Dahil anak ni Elizabeth yan, na baog, no? Na 80 anyos na edad ay nagsilang pa rin, no? ng kanyang anak, ay pinatunayang walang imposible sa Diyos. At ito nga sinasabi niya, no, pinakikilala niya si Jesus dahil yun ang kanyang itinakda sa kanya, no. At sinasabi nga niya na ang darating na kasunod niya ay hindi siya karapat-dapat kung magkalas, no, ng kanyang sandalyas, no. Ganon kababa, no, ganon kahumble si John the Baptist. Yung binigay na kapangyarihan sa kanya ay hindi niya inangkin kung hindi binalik niya sa Diyos, no. Tapos nun nga kahapon, ano, yun naman pagpapagaling ng isang paralitiko, no, na pinakita yung pananampalataya ng kanyang mga kaibigan, ano, dahil hindi nila maisingit yung kanilang kaibigan, binutas nila yung bubong para ihulog, ano, ibaba sa harapan ni Kristo yung kanilang kaibigan. At ano yung papakita yun? Kababaang loob pa rin yun, ano, na ang tanging inasahan nila ay ang ating Panginoon Hesus Kristo na siya magpapagaling ng kanilang kaibigan. At yung effort nila, nakita ng ating Panginoon yung effort nila, no? Kaya hinangaan sila, no? Kaya ibinigay yung kagalingan, no, doon sa kanilang kaibigan. At ngayon nga yung solemnity ng ating mahal na Inang Maria, na nanay nating lahat, especially sa Catholic faith, no? Kanyang pagiging tapat, no? Yung pagiging mababang loob, no? Yung pagsang-ayon, no? Pag-oo, yung obedience, no? Yung kanyang pagsunod, no, sa ating Panginoong Diyos, no, o yung Diyos Ama, no. Sa murang edad ay pumayag siya na yun nga sabi ko kanina, naging luklukan siya, na ang kanyang sinapupunan ay naging luklukan para pamahayan ng 9 na buwan ng ating Panginoong Jesucristo. At yan nga ang ginugunitahan natin nung mula ng isang linggo, di ba, yung Advent, second Sunday of Advent na pagtawag, paghihimok, pagpapagaling, no, pagkilala, no, sa kadakilaan ng tao, pagkilala din, ano, sa Diyos especially, no, yung kanyang magagawa sa buhay natin kung tayo magiging tapat sa kanya, no. At kung ano yung mga imposibleng iniisip natin na kaya niya palang gawin, ano, sa pamamagitan ng pananampalataya. So, we are being encouraged by God, by the Lord Jesus, na tularan itong mga nakaraang pagbasa natin mula ng isang linggo. At ngayon nga ay Miyerkules na, no? At sigurado ako itong mga susunod na araw, yan pa rin, paghimo, pagpapagaling, pagkaunawa ng Panginoon sa tao, at ang tao naman, ano, bilang kanyang mga alagad ay pagmumulat ng kaisipan
na ang Diyos ang siyang pinakadakila sa lahat. Naranasan mo na ba yun? Yung magkaroon ka ng tiwala sa isang tao, no? Na minsan hindi mo naman kaano-ano, pero yung tiwalang nararamdaman mo iba, no? Minsan binubulungan ka ng Espiritu Santo na ito yung pwedeng tumulong sa iyo, no? No, yung bang pagiging tapat, no? Pagiging tapat sa trabaho kahit wala si bossing, no? Pagiging tapat bilang tatay ng pamilya, no? Pagtataguyod sa pamilya, nanay na siyang nagiging ilaw ng tahanan, no? May mga kanya-kanya tayong papatila, no? Mararamdaman natin yan, ano? Na lahat tayo ay tinatawag sa isang paglilingkod, no? Kanya-kanyang degree nga lang, sabi nga niya, kanya-kanyang degree ng pagtawag. Ano ba yung tawag sa iyo? Pagiging magulang, pagiging kapatid, no? Pagiging anak, no? Pagiging trabahador, pagiging driver. At kung ano-ano pa, no? Ano ba yung sasabihin natin pinakamababang uri ng ating hanap buhay? Lahat yan pagtawag. Kaya ang sinasabi dito, lahat ng dapat na ginagawa natin sa araw-araw ay nakatuon sa Diyos para magawa natin ng maayos. No? And yun ang tawag sa atin ngayon. Obedient. Minsan hindi natin maintindihan ang plano ng Diyos. Pero tuloy lang, no? Kamukha nito doon, yung mga pandemic, hindi natin ito maintindihan kung tayo lang eh. Pero, di ba, sa haba ng tinakbo nito na 9 na buwan, unti-unti na natin na-realize na ito'y pagtawag lahat sa atin. Pagtawag ng kanyang kapangyarihan, pagtawag sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang kadakilaan, at sa kanyang magagawa sa ating buhay lahat. Ano man ito, ano man yung kakulangan natin, ano, sa buhay, ay naririyan siya. At nakikita tayo, sinasabi niya, nakikita niya tayo. Pangangailangan natin, nakikita niya. No? Ipagkakaloob niya itong mga pangangailangan na ito kung tayo magiging obedient sa kanya. Ano man di ba? Ang sarap kayong kakampi ng Diyos. Sabi nga niya, di ba? Kung kakampi mo, sino pa ang magiging kalaban mo? O kakalaban sa iyo. No? Magtiwala ka sa akin at ibibigay ko sa iyo yung pangangailangan. Magtrabaho ka sa akin at ako bahala sa iyong mga pangangailangan. Naranasan mo na ba yan? Naramdaman mo na ba yan? Minsan yung boss mo, ginodjust mo na eh. Dahil yan ang nagbibigay sa iyo ng sweldo. No? Parang hindi ka gagawa ng mga mali. Dahil dyan sa nakukuha mong biyaya na yan. Ganon din si Diyos. Ang Diyos kung magbigay ng biyaya, wala yung boss mo. Alikabok, wala sa alikabok, di ba? Ang Diyos kung magbigay ng biyaya ay unawa, no? Unawa, pagkaawa, no? Mercy and grace, no? At higit sa lahat, pag-ibig niya. At nakita natin yan sa pagtataguyod niya sa atin hanggang sa ipako siya sa krus. Di ba ganda-ganda? Yan ang reflection natin for the last 3 days, no? At malalaman natin na kung isasabit natin yung ating buhay, gawain, at yung ating mga kapangyarihan sa buhay na tinatawag natin si Diyos, ay lalo tayong pagpapalain. So ikaw, anong tawag sa'yo? Di ba? Mga nakaraang araw, anong tawag sa'yo? Pagbutihin mo yan. And do it with love and passion galing sa Diyos. Sa pamamagitan ng grasya ng Espiritu Santo, itawagin natin siya. Magpasalamat tayo. Huwag natin kalimutan magpasalamat sa Diyos. At sa mahal na ina din, sa pagiging dakila niya. No? Hindi natin ginodiyos ang mahal na ina. Bine-venerate natin siya. Pinasasalamatan natin siya dahil sa kanyang dakilang gawa o pagtanggap sa gawaing binigay ng Panginoon. Sana ikaw din, sana tayo din, at magdasal tayo, kayanin natin ito. Amen? Natapusin natin ito sa mixing panalangin sa kanila ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Opo, Panginoon, salamat at yung pagpapakita mo ngayon sa pagbasa, paghahayag mo ng pagiging masunurin ni Maria. Sana, Lord, magawa din namin ito. Yung mga nakaraang araw ng pagbasa, sana magawa din namin ito. At alam namin magkakaroon kami ng kapangyarihang gumawa nito sa pamamagitan mo lamang at sa grasya ng Espiritu Santo na siyang ibinigay mo sa amin upang ikaw ay sambahin, dakilain at laging maalala yung mga ginawa para sa amin at sa mundong aming ginagalawan. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala. Muli, salamat sa pagbasa, salamat sa mahal na aklat ng Biblia. Maraming salamat. At tinataas namin ang lahat ng aming mga gawain. Sana ipatnubayan mo. Sana ikaw ang maging sentro nito. Sana tuwing kikilos kami ay ikaw ay maalala namin para tangkilikin ka at makita sa aming isip, sa aming puso, sa aming mga mata ng iyong kadakilaan ay hindi natatapos dito sa aming mundong kinagalawan. At ang iyong pangako ay siya nga ang magkakatotoo. Amen. At tinataas namin muli ang aming mundo na ginagalaw na magulo. Ang aming bansa na magulo din dahil sa kung ano-ano mga gulong likha ng tao, no? Dahil sa paghahangad. Sana, Lord, basbasan mo especially ang bansa namin Pilipinas, ang lahat ng mga namumuno at lahat ng mga
kawani na dapat kumilos at gumanap para sa ikaayos ng aming bansa, ay hipuin mo at bigyan ng karunungan at katarungan para sa lahat ng kanilang nasasakupan. Sa lahat ng ito, dinadalangin namin ito at pinasasalamatan din sa pangalan ni Jesus, ang aming Panginoon, ang aming tagapagligtas, ang banal na Espiritu Santo na siyang inakda at pinadala, at sa salamat din sa mahal na Inang Maria, ang iyong ina at aming ina. Maraming salamat! Ayan, and glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, now and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Good morning, Brother Chito, at kay Sister Salvacion ba? Ayan. Amen. Kung sino man, at sa lahat ng mga nakikinig at nagla-like nito at nag-share. So, salamat po. O sa YouTube, meron na tayo. I-type mo lang sa YouTube, Kabaka Mo. Puro capital letters, Kabaka Mo. At sana mag-subscribe kayo doon. Para lalo pa tayo lumagana. Amen? So maraming salamat. I'll see you tomorrow. Bye-bye. God bless.